Magandang gabi, Luzon, Visayas at Mindanao. Mga kapuso, umakyat pa sa 37 ang nasawi dahil sa magnitude 7.8 na lindol na yumanig sa Mindanao kahapon. Pinangangambahang tataas pa ang bilang na iyan lalo't may mga lugar na hirap pa ring maabot dahil sa mga sira-sirang kalsada at tulay. Dagdag problema ang mayat-maya pa ring aftershocks sa mahigit 1,300 sa huling tala ng PBOX. At isa nga po sa mga pinakanapuruhan ng lindol, ang bayan ng Glan sa Sarangani Province, nakatabi lamang ng bayan ng Maasim kung saan naitala ang episentro ng magnitude 7.8 na lindol. Hirap marating mga kapuso ang lugar dahil sa mga kalsada at tulay na hindi po madaanan. Sinoong yan ng GMA News Team at nakatutok doon live si Maki Pulido. Maki, kamusta ang sitwasyon diyan? Ay talaga naman, Emil, napakahirap marating ang bayan ng Glan sa probinsya ng Sarangani kaya halos isolated na ito matapos ang malakas na lindol kahapon ng umaga. So yung problema ng maraming residente rito ay basic, pagkain, maiinom na tubig, kuryente, pati signal ng telepono. Para makarating kami sa bayan ng Glan, Sarangani, 3 beses kaming nagpalipat-lipat ng masasakyan dahil kung may sirang tulay o kalsada, kailangang mag-arkila ng panibagong masasakyan tulad ng motorsiklo. Sa bayan pa lamang ng Malapatan, ang bayan bago Glan, sarado na ang tulay. Nang lumindol, bumabang isang bahagi nito nang masira raw ang beam sa ilalim. Dahil hindi na matawiran yung tulay, ang ginagamit na ay yung mga maliliit na bangka o itong tinatawag nilang alul. Dito sa alul na isasakay nila yung mga motorsiklo para makatawid dito sa ilog. So ang singil dito, pwede naman yung tao, kaso 50 pesos per head. Kung motorsiklo ang isasakay mo, 100 pesos isa. Ilang kilometro mula rito, mararating ang boundary ng bayan ng Glan. Hindi pa rin naaalis ang sasakyang ito na nagulungan ng malalaking tipak ng bato habang binabaybay ang highway. Mabuti na lamang at hindi raw nasaktan ng driver. Pagkalampas ng arko, naharangan uli ang kalsada ng mga naglalakihang bato mula sa gumuhong bahagi ng bundok, kaya't hindi na ito madaanan kahit ng motorsiklo. Kahit matanggal sa kalsada ang landslide, hindi pa rin madaraanan dahil ang kalsada parang hiniwa kaya't naghiwa-hiwalay habang ang ibang bahagi nag-angatan na ang semento. Kung titignan ninyo, ito putol na itong highway, butas na talaga siya. Hindi na talaga yan madaraanan. Maliban dito sa landslide, na natakpan yung kalsada na hindi pa nakli-clear. May mga portions na talaga nitong kalsada na butas-butas na. Itong portion na to ng kalsada, biyak na talaga. In fact, maliban sa napakalaking butas na to kung saan naghiwalay na yung kalsada, banda rito, kung makikita ninyo, umangat na itong portion ng kalsadang to. Well, may butas dito, kailangan daw mag-ingat. Ito, kung titignan ninyo, umangat na itong portion ng kalsadang to. Hindi na talaga madaraanan kahit na maklear pa yung landslide sa bahaging yon. Ayon kay Glan Mayor Victor James Yap Sr., sa inisyal na report, aabot na sa 20 ang namatay sa kanilang bayan dahil sa lindol. 3 sa mga biktima, mag-iina ni Roldan Dante. 2 anak niya na 8 months at 3 years old at kanyang misis. Inabutan namin ang nasawing mag-iina na nakabalot ng kumot sa loob ng bahay. Ihahatid pa lang daw ng punerarya ang mga kabaong. Nang lumindol, nadaganan ng paderang mag-iina sa loob ng bahay. Nagtatrabaho noon sa bukid si Roldan. Hindi na niya naabutang buhay ang kanyang mag-iina. Ang iniisip ko, yung pamilya ko, yung unang nalagay sa isip ko. Hindi ako maka-uwi dito kaya ang dalan ba? Daan. Na landslide, ma'am. Hindi ako maka-uwi na. Nang dito tumakbo ako dito niambak po to sa kuan, tumalon pa ako, hindi ko matanggap. Maraming nasira at gumuhong bahay sa Glan pero wala pang maibigay na eksaktong bilang ang lokal na pamahalaan. Isa sa wala nang mauwian ang pamilya ni Mona Lisa. Sana matulungan kami na magkabahay kasi
Ewan, hindi namin alam kung sino bang tutulong sa amin, mga gobyerno sana. Wala din kaming pangkain, panggasto araw-araw. Wala talaga. Mga basic na pangangailangan ang kinakailangan ngayon ng mga taga-Glan Sarangani. Tubig, pagkain, kuryente at signal ng telepono. Hindi ko na sila in-evacuate kasi yung evacuation center ko nasira noong 2023. Humingi akong funding, hindi ako binigyan ng funding. So nasira ngayon, wala na akong mapaglagyan ng evacuation. Hindi pa raw lubos na nakakabangon ng Glan mula sa lindol noong 2023. Ngayon, mas mapaminsala pa ang naranasan nila. Tumagilid na ang lumang munisipyo, gumuho ang ilang mga gusali sa poblasyon ng bayan. Ang isang bahagi ng palengke, nakatagilid na ang mga paderna para bang babagsak na rin. Gumuho ang isang bahagi ng gusali ng Notre Dame of Glan pero wala raw nasaktan dahil nasa flag ceremony ang mga estudyante ng lumindol. Umaapila ng tulong ang mga residente ng Glan. Inabutan namin silang nakapila sa pag-asang may ibibigay na ayuda. Pero pila pala para i-report sa DSWD ang sira sa kanilang mga bahay. Wala na kaming bahay. Sa karsada na kami, ma'am. Dami ang mga bahay doon, wala na katirahan. Ang sabi sa atin ni Mayor Yap ay magdedeklara na raw sila ng state of calamity para magamit nila yung calamity funds ng bayan. Pero posible naman na ang maging problema nila ay yung withdrawal ng pera dahil hanggang sa ngayon ay sarado pa rin yung land bank sa Mayglan. Emil? Maraming salamat, Maki Pulido. Samantala mga kapuso, maging dito po sa General Santos City, maraming bahay ang hindi na mapakikinabangan pa dahil winasak ng lindol. Sa isang subdivision nga dito pa rin sa Gensan, pansamantalang tumutuloy sa bakanting lote ang mga residente. Yan ang aking tinutukan. Super kasakit. Para din ako nasunugan. Wala na, sira na. Ano kaya maitulong na ng Pangulo natin dito sa Pilipinas, nangyari dito sa amin? Walang kaalam-alam ang dating OFW na si Alice habang nagkakape kahapon ng umaga na sa isang iglap. Mauuwi sa wala ang ilang taon niyang ipinundar. Dito sir, basag. Basag. Tapos dito. Yan, basag. Dito basag. Bumagsak talaga. Ito ang tiles. Itong tiles namin. Madilim wala kasing ilaw kasi walang kuryente. Tapos dito yung kitchen namin. Nung nagsimula ang lindol, tumakbo yung anak ko. Tago tayo dito man ito banda yung lamisa. Ang bahay ng pamilya hindi na mapapakinabangan dahil sa lindol. Yung kisame, na talaga, bumagsak yung kisame. Magdamag ako sa hindi ako nakatulog. Parang nandito pa yung sigaw ng anak ko, iyak. Dasal na lang tayo na. Magdasal na lang tayo na. Tawag tayo sa Panginoon. Itong bahay, tignan nyo ang nangyari. Yung kawad ng kuryente, yan o, mga kapuso, tinuturo ko sa atin ni ma'am. Yung mga kapitbahay na... Ko, sa likuran yun sa bahay ko. Yung kanyang bahay, naroon. Buti na lang yung ako ng bahay ko, hindi talaga bumagsak. Pero ang sa naman... Yung bahay na katalikuran niya, ito naman ang sinapit. Yung nung kalsada, ay nagkaroon ng mga bitak. Wala akong kuryente, tama? Wala na, sir. Walang kuryente. Wala na, sir. So walang tubig. Walang tubig lahat, wala na. Sister, kayo, anong panawagan nyo? Humingi ng tulong kahit lang, pangdagdag ng kasi... Construction. Oo. Nakakadurog puso sa isang pamilya pa lamang, lalo pag namasdan ninyo ang hilera ng mga bahay at lupang napuruhan ng pagyanig dito sa Agan Metro Subdivision sa Barangay Lagao sa General Santos City. Tignan niyo ho yung kusina. Mistulang humiwalay po sa main house, saka ho tumagilid. Dahilan para mabiyak ho yung kisame at hindi na ho talaga mapapakinabangan sa kasalukuyan ang tahanan na ito. Kaya ang mga apektadong residente sa bakanting loting ito na sa loob ng subdivision muna nananatili. Bukod doon sa mga commercial establishment sa labasan, maging yung mga residential area, dito pa rin ho sa area ng Lagao, ay hindi nakaligtas sa napakalakas na pagyanig na naganap kahapon ng umaga. Tignan nyo ho, itong puno na ito, kung paano nabunot at ibinuwal
ng pagyanig. Tumumba ho yung mismong puno at winasak ang pader. Ang kanyang kapitbahay, mga kapuso, tingnan nyo naman ang nangyari. Bumigay at humina ho ang poste ng bahay, dahilan para ito'y tumagilid. At sa labas ng subdivision, kahit saan lumingon sa buong Luzon, mababakas ang pinsala ng lindol. Ang mall na ito sa San Miguel Street, literal na nabalatan ng pader at nagkabutas-butas. Maging ang 5 palapag na parking building nito, natapyasan ng dingding. Habang ang mall naman sa J. Catolico Avenue, naglaglaga naman ang ilang tipak ng semento. Ang fast food chain sa Tiongson Street, halos mapulbos ang pundasyon dahil sa lindol. Lumambitin po yung mga metal paring. Makaraan lumundo at bumigay yung kisame. May napahiga pang 3 motorsiklong nakaparada lang sa lugar. Pawang nadaganan ng gumuhong pader. Yung iniwang bakas ng lindol, makikita nyo po kung gaano kalakas. Ito yung drive-thru niya. Ang fast food chain sa Philmart branch hindi lang napaluhod kundi napakalig pa sa lupa. Inabutan namin ang ilang kinatawan ng Bureau of Fire Protection na nag-iikot sa mga napinsalang gusali sa lungsod. So narito po ang tropa ngayon ng Bureau of Fire Protection para magsagawa ng tinatawag na mapping up operation. Kanina pa ho sila nag-iikot dun ho sa mga structure na talagang severely damaged ng napakalakas na lindol. Ininspeksyon ng napadapang gusali ng Notre Dame of Dadyangas University Integrated Basic Education Department. Natroba ang 48 anyos na gwardyang naka-duty sa eskwelahan kahapon. Opo, ma'am. Yung paglakas niya, so tumakbo ang motor, nag-gate na gate. So, di man makaya na doon ang talagang mag-stay. So, motor akong lumabas sa gate. Itong gate na ito? Yes. Nagapag po ako sa gate. Mga teacher ko, nakalabas na doon. Ano hong naramdaman ninyo na kayo'y makaligtas mula sa tiyak na kapamakan? Siyempre po, yung nararamdaman ko po, nervous na naman po ako sa Ang aktwal na pagyuko ng gusali ng eskwelahan, nakuhanan ni Joan Bert. Tapos, natumba doon sa bangko. Paguman, gawin akong cellphone, gipulot, pagbidyo na ako, tanan na, ginabidyo na ako sila kay paglingin ako sa pika, sir, ang eskwelahan na nahugno po. Nakahilakpot ko kahapon, sir, sa paghugno sa eskwelahan, sir, kay nakasyagit ko nga ang eskwelahan nahugno na kay ang mga teachers sa taon, mga nasa sulod o mga security guard, pero nakadagan sila kahapon. Tulad ni Alice, nagkakape rin si Johnny Bert sa kaharap na establishmento ng mangyari ang pagguho. Marami silang taga-Jensa na ginising ng bangungot kahapon. Pero ang pag-asa nila sa bawat bagong umagay, bibigyan sila ng pagkakataong makabangon. Literal na pinadapa rin ng lindol ang maraming bahagi ng Davao Occidental. Bukod sa mga estrukturang nasira, problema rin ang mga kalsada ang hindi pa madaanan dahil sa landslide. At nakatutok live si Argel Relator ng GMA Regional TV. Argel. Ivan, malawak ang natamong pinsala ng lindol sa infrastruktura dito sa Jose Abad Santos, Davao Occidental. Pahirap pa naman ang pagpasok sa iilang mga barangay dahil sa landslide. Naiyak na lang sa takot at pangamba ang gurong si Sandy Joy matapos siyang muntika ng matabunan ng guho nang yumanig ang magnitude 7.8 na lindol kahapon. Sakay ng motorsiklo, papunta na sana sa paaralan si Sandy nang maabutan siya ng lindol sa kalsada ng Don Marcelino, Davao Occidental. Natumba na ang kanyang motorsiklo sa lakas ng pagyanig. Napagitnaan pa siya ng 2 pagguho ng bahagi ng bundok. Thank you! Ligtas siya, ngunit nagtamo ng mga galos at pasa sa katawan. Mga kapuso, papunta na sana tayo ng Jose Abad Santos, Davao Occidental. Ngunit natigil tayo dito sa Sitio Kawayan, Barangay Kyobog ng Don Marcelino, Davao Occidental dahil nga nakikita natin nagsasagawa pa ng clearing operations itong mga otoridad dahil nga itong bahaging ito ng bundok ay gumuho bunsod ng matinding pagyanig kahapon ng umaga. Ang residenteng si Woody, iilang hakbang lang ang layo ng bahay sa gumuhong bahagi ng bundok. Yan natingala ko na ako sa kong balay, kalit panang ang balay kang nauyog.
Pagtanaw na ako sa akong atbang, kanang yuta midahili na maunang sulod ko sa balay, ikuha na akong apo. Naniguro gid ko nga, bahala lang matabunan ang balay, basta kaya ang akong apo, safety. Nagsitakbuhan naman ang mga magulang papasok ng Kalbay National High School sa bayan ng Jose Abad Santos para makuha ang mga anak nilang nagmamadali namang makalabas ng eskwelahan nang tumama ang lindol kahapon. Tila nagfag na sa kapal ng alikabok mula sa mga natuklap at mga nasirang school buildings ng eskwelahan. Pahirapan pa sa ngayon na makalusot papunta sa naturang lugar. Ayaw sa building, please. Sige, wala na, okay na. Sa barangay Butulan, 2 ang nasugatan ng maraganan umano ng gumuhong bahay. Hindi pa passable ang daan sa naturang barangay, kaya isinakay sila sa motorbangka papuntang District Hospital. Sa mismong sentro ng Jose Abad Santos, nakakordon ang kanilang munisipyo. Sa mga tent muna nag-oopisina ang mga empleyado ng LGU. Malaki rin ang pinsala na dulot ng lindol sa barangay Magulibas. Isa sa mga pinakagrabeng naapektuhan ng lindol dito sa bayan ng Jose Abad Santos, ang barangay Magulibas. At ito na nga ang itsura ngayon ng kanilang barangay hall. Nagbagsakan ang nasa itaas na bahagi ng istruktura at malalaking bitak ang makikita. At sa harap ng barangay hall, ito naman ang kanilang covered court. Ito na ang itsura sa ngayon ng kanilang covered court na pinadapa ng lindol. Gawa pa naman ito sa bakal. Ang kaning gym na mo, kanang naghinay-hinay na siya mo, pagkatumba niya. Pero niuna jud ang kanang barangay hall sa taas niya. Pero wala tao diha? Wala sir, kay sayo pa man sa buntag. Pero wala po tao sa gym? Wala pa po, pasalamat lang po sa Ginoo, wala gi tao pa. Noong 1 taon lang daw ni-repair ang covered court na pinalitan ng bubong. May makikita ring sira at bitak sa katabing health center at multipurpose hall. May malalaking bitak rin sa konkretong kalsada. Doon muna kami sa dati naming building sa dati naming barangay hall na doon kung saan kami nag-session, doon muna kami pansamantala. Ang bahay ng pamilyang Bacolod, nawala na ang pader. Nakabiti na ang kanilang bahay sa Pangpang. Trauma yun sir. Tanan gyud mi pati mga anak nako mo linog lagamay kanang kuratan dayon mo aksyon din sila hilak kulbaan gyud sila sir. Nananawagan ng LGU just sa DPWH na tulungan sila sa road clearing operations sa sarado pang mga kalsada kagaya na lang ng barangay Tabayon, Malalan, Tanuman, Nuing, Butulan, Sugal, Patulang, Kitayo, Balangonan at Kayaponga. Ivan, kinumpirma ngayong hapon lang ni Jazz Mayor Jason John Joyce na 7 na nga ang naitalang namatay sa landslide matapos ang lindol. Ivan. Daghang salamat, Argil Relator ng GMA Regional TV. Mga kapuso, balikan natin ang ulat sa Maasim, Sarangani na episentro ng lindol kahapon. May naitalang 5.3 magnitude aftershock doon kaninang pasado alas 6 ng gabi. Dagdag problema pa rin para sa mga residente ang kawalan ng kuryente. Nakatutok si Efren Mamak ng GMA Regional TV. Dahil sa gumuhong riprap dulot ng magnitude 7.8 na lindol kahapon, isang lane lang muna ang maaaring daanan sa National Highway sa Barangay Tinoto, Maasim, Sarangani. Muntik pang ang tamaan ng bahagi ng riprap ang mga bahay sa ibaba nito. Matindi ang epekto dito sa Maasim dahil dito mismo ang epicenter ng lindol. Bakas yan sa malalaking bitak sa kalsada. Pero ang ikinababahala lalo na ng munisipyo ay kung bumigay pa ang kalsada kung sunod-sunod ang mga pag-ulan at kung magkakalindol muli. Maging sa isang tulay sa Barangay Cablacan naman, isang lane lang din ang maaaring daanan ng mga motorista. Marami rin ang mga bitak ng tulay hanggang sa pundasyon nito. Gusto na ito ipaabot sa Department of Works and Highways nga matagaan nila og as soon as possible nga action temporarily or any ways of para ma-prevent nga mudako pa ang damage.
Inaalalayan din ng munisipyo ang mga lumikas tulad ng 60 pamilya sa evacuation center sa Barangay Poblasyon, Maasim. Karamihan sa kanila, lumikas mula sa mga coastal barangay dahil sa tsunami warning kahapon. Bagaman binawi na yan, takot pa rin silang bumalik sa kanilang mga tahanan dahil sa aftershocks. Matabangan pa mi diri ba kay kaning amo ang kahimtang karon kulang mi og tubig, among pagkaon suporta. O kay di pa man mi ka panginabuhi og kuan kay nga trauma pa mi. Dagdag problema pa ang brownout sa probinsya. Kaya sa mismong munisipyo ng Maasim, nakikicharge ang mga residente sa isang set of baterya ng sasakyan ang power source. Patuloy ang koordinasyon ng munisipyo sa mga ahensya ng gobyerno para matulungan ang mga apektadong residente. Mula sa GMA Regional TV at GMA Integrated News, Efren Mamak, nakatutok 24 oras. Mga kapuso, mababaw po ang paggalaw ng Cotabato Trench na naging sanhi ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao, kaya matindi ang pinsala. Ang paggalaw na yan ang mitya ng lindol sa Mindanao noong 1976 na itinuturing isa sa mga pinaka-mapaminsalang lindol sa kasaysayan ng Pilipinas. Nakatutok si Rafi Tima. Sa pagyanig ng magnitude 7.8 na lindol sa ilang bahagi ng Mindanao kahapon. Gumuho ang mga gusali. Kabilang ang mga paaralan. Ang epicenter ng pagyanig ay nasa dagat, nasa layong 32 kilometers kanluran ng Maasim, Sarangani. Ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology, ang pagyanig ay dahil sa subduction o paglubog ng bahagi ng Cotabato Trench. Ang Sarangani at mga katabing probinsya ay nasa isa sa mga seismically active regions sa bansa. Sa nakalipas na 100 taon, nagkaroon na ng 7 malalaking lindol sa Sarangani. Nasa magnitude 5.7 hanggang 8 ang mga lakas ng pagyanig. Kabilang dyan ang magnitude 8.1 Moro Gulf quake sa Mindanao na itinuturing na isa sa mga pinakamapinsalang lindol sa kasaysayan ng Pilipinas. Nangyari yan 12:11 a.m. noong August 17, 1976 habang tulog ang karamihan. Wala pang 10 minuto matapos ang pagyanig, nagkaroon ng tsunami na sumira sa maraming bahay at kumitil sa mga buhay ng nasa coastal communities sa Sulu Archipelago, Southern Mindanao at Zamboanga Peninsula. Ayon sa PHIVOLCS, nasa 20 kilometro lang ang lalim ng lindol noong 1976, kaya ito nagdulot ng matinding tsunami. Umabot po yun ng 9 meters po yung tsunami height nung nangyari po noong 1976. Kaya lagpas 3 palapag na gusali. Umabot po ng 8,000 yung mga casualties during that time noong 1976 dahil sa wala pa po tayo mga early warning system during that time. Mas mababa ang tsunami na idinulot ng lindol kahapon. Nasa 1 metro sa ilang bahagi ng Sarangani at Sultan Kudarat. Mas mababa pa sa Mati City at Zamboanga City. May mga na report po sa amin na may mga bahay po na napinsala dulot po ng tsunami. Iyon po ay i-verify po namin kung totoo pong due to tsunami po itong pagkasira ng mga kabahayan po. Sabi ng PHIVOLCS, inaasahan nila ang malawak na pinsalang dulot ng lindol, lalo na malapit sa epicenter. 33 kilometro lang kasi ang lalim ng bahagi ng Cotabato Trench na gumalaw kahapon. Medyo may kababawan po ito, kaya po malaki po yung pinsalan po nito. Up and down po ito, no? Parang may sinusuntok sa ilalim kapag malapit po tayo sa epicenter ng lindol. Pero kapag malayo po tayo sa pinangyarihan ng lindol, for example, nasa may bandang Leyte tayo or nasa Cebu, ang nararamdaman na po nila doon ay sideway motion. Bukod sa malakas na pagyanig at mababaw na pinagmulan, tumagal din ng halos 1 minuto ang paggalaw ng lupa. Dahil sa medyo may katagalan po yung pag-uga ng lupa, kaya medyo marami din pong mga pinsalang or damage na nangyari po doon. Lalo na kasi na medyo malapit sa epicentral area yung mga gusali na po na ito. Kinukumpirma ng PHIVOLCS ang mga ulat na may ilang lugar na nakaranas ng liquefaction o ang tila pagkalusaw ng solidong lupa at nagmistulang likido dahil sa lakas ng lindol. Sa ngayon, bukod sa seismic measuring equipment, nakakalat na rin daw sa Davao at Moro Gulf ang mga tsunami monitoring device ng PHIVOLCS.
Bukas magpapadala ang ahensya ng Quick Response Team sa Sarangani para pag-aralan pa ng mas malalim ang nangyaring lindol kahapon. Rafi Tima nakatutok, 24 oras. Kasunod ng mga inspeksyon ay ikinakasana ng iba-ibang ahensya ang pagkukumpuni sa mga kalsada, tulay at paliparang winasak ng lindol. Pati mga ospital at supply ng kuryente pinatututukan ng Pangulo. Yan ang aking tinutukan. Bagsak ang kisame at nagkalat ang mga basag na salamin sa airport ng General Santos City. Nang inspeksyonin ni Department of Transportation o DOTR Secretary Giovanni Lopez. Natigil ang operasyon ng paliparan dahil sa pinsala ng magnitude 7.8 na lindol kahapon. Pero pinamamadali na ang pagkukumpuni para agad makapagbalik operasyon. Marami ring napinsala ang mga kalsada tulay sa Davao Region. Na in-inspeksyon naman the Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary Vince Tizon. Ang ilang nasirang tulay gagawan muna ng katabi ng detour para pansamantalang madaanan. Habang iba, minor repairs lang naman ang kailangan para muling magamit. There are 19 roads that are passable, 9 bridges also, and 1 seaport and 1 airport. Likewise, there are 1,889 total damaged houses. Ang bilang na yan ng mga napinsalang istruktura ay pinarating na kay Pangulong Bongbong Marcos ang Office of Civil Defense. Sa situation briefing ng mga ahensya ng pamahalaan, kinumusta rin ng Pangulo ang mga pansamantalang matutuluyan ng mga apektado. How about our evacuation centers? Yung mga designated evacuation center, nagagamit ba lahat o may nasira din? So far, sir, there's no report of any evacuation centers that were damaged, except that other evacuation centers are not being used due to the frequent aftershocks. Pinatututukan ng Pangulo ang mga pasyente sa mga apektadong ospital ayon sa Malacanang. Pinabibigyan prioridad naman sa Energy Department ang pagpapanumbalik ng kuryente sa mga ospital. Binigyan diin ng Pangulo na dapat unahing bisitahin ang mga ospital at maghanap ng mga lugar kung saan ligtas ang mga pasyente mula sa epekto ng lindol. Nakausap din ng Pangulo sa situation briefing si General Santos City Mayor Lorelai Pacquiao at nangakong tutulungan ng national government ang GenSan. Tuloy naman ang pagpapadala ng relief goods sa pangunguna ng DSWD. Katuwang nila ang Coast Guard at Air Force sa mabilisang pag-deliver, lalo't kung may mga kalsadang hindi madaanan. Nakikipag-ugnayan daw ang DepEd sa mga lokal na pamahalaan para matiyak ang kaligtasan ng mga mag-aaral. Habang Information and Communications Department sinigurong stable ang signal sa mga apektadong rehiyon. Plano magtungo ng Pangulo sa mga lugar na tinamaan ng lindol, pero hindi pa tiyak kung kailan. Ivan Mayrina nakatutok, 24 oras. Mga kapuso, sa gitna pa rin ng magnitude 7.8 na lindol kahapon, kuhang-kuha ang mga tagpo sa operating room ng isang ospital sa Coronadal City. Nakaantabay ng mga anak na cesarean section ang isang babae nang magsimula ang pagyanig. Ang kanyang karanasan sa pagtutok ni Joseph Morong. Excited na dumating sa ospital sa Coronadal City ang mag-asawang Casey at Alan kahapon. Makikilalan dapat kasi nila ang kanilang baby Carrie na nakaschedule ipanganak ni Casey via cesarean section. Pero habang naghihintay si Casey sa operating room, biglang lumindol. Lord! Sa gitna ng pagkataranta, agad lumapit si Alan kay Casey na nasa hospital bed. Dumiretso na ako sa OR kahit bawal. Dumiretso ako, pumunta ako sa kanya para kunin siya. Natutumba na yung mga oxygen tanks, yung mga debris ng ceiling, nahuhulog. 2 minutes na pero sobrang lakas talaga hanggang sa nag-off na yung mga lights. Buti pumasok na yung husband ko. Sobrang lakas ng lindol, hindi ka talaga makagalaw. Sa lakas ng pagyanig, inakala ni Casey na mababagsakan sila ng ikatlong palapag. Sabi ko, hindi na to normal. Sobrang lakas na to. Kung guguho. Sabi ko, kung guguho ito, parang ayan na, mababagsakan na kami ng 3rd floor. Kasi nasa 2nd floor na kami. At kahit nang tumigil na ang lindol, nanatiling madilim sa maraming bahagi ng hospital. Pinalabas ang lahat patungo sa itinakdang evacuation area. Bitbit
ginamit pa ni Casey ang sariling dextrose habang naglalakad sila palabas. 7:38 a.m. is medyo natapos na, naging kalmado na rin siya. So doon na sila nag-respond na baba na kaming lahat. Sa ngayon, postponed muna ang first meeting nila with baby Carey. Tila blessing in disguise na hindi ito nangyari habang sinisesaryan siya. Sa OR is parang sabi nila nahulog talaga lahat ng mga debris at mga lights doon. So parang totally wasak talaga yung OR mismo. Para tiyak na ligtas at maliit ang tsansa ng aftershock, bukas na June 10, itutuloy ang operasyon. Nakakakaba man ang karanasan, nasubok na nila ang pagiging maalaga ng hospital staff na makakasama nila sa pagsulubong sa kanilang baby not as scheduled but in God's perfect time. Joseph Morong, Nakatutok 24 Oras.